Isang linggo na ang nakaraan buhat nang magsimula ang isang napakalaking wildfire sa Los Angeles, California. Ayon sa United States of America, sa loob ng maraming taon, ito na ang pinakamalalang trahedya na kinaharap ng Los Angeles. Maliit na porsyento pa lamang sa mga lugar na nasusunog ang naapula ng firefighters. Tumulong na rin ang kabumberuhan ng Canada, maging ang Mexico ay nagpadala na rin ng kanilang mga bumbero, maging ang Red Cross, maging si President-elect Donald Trump ay nagsalita na rin. At ngayon, kasalukuyan na pinagdedebatehan kung ano ang sanhi ng naturang wildfire at pinag-uusapan din bakit hanggang ngayon ay hindi pa naaapula ang wildfire. Kulang na nga ba sa tubig ang Los Angeles at marami pang lugar sa Amerika? Mga bilyonaryo at mga celebrities nawalan ng mga tahanan. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Ang video footage na inyong nakikita ay ang Pacific Palisade. Matatanaw ang mga naggagaraang mga kotse, malalaking mga bahay at nagmamahalang mga bahay, pag-aari ng mga bilyonaryo, mga sikat na Hollywood celebrities. Ang Los Angeles ay isa sa mga mayamang lugar sa United States of America at kilalang lugar na kung saan nakatira rito ang napakaraming mayayamang tao at mga sikat, katulad ng mga Hollywood celebrities. Pero January 7, 2025, hindi inakala ng karamihan noong una ay hindi pa gaanong nababahala ang maraming mga tao sapagkat maliit pa lamang ang apoy, pero dahil sa napakalakas na hangin, tila bagyo, wala namang ulan, ito ang nagsanhi ng mabilis na paglaki ng apoy. Agad na tinupok ang mga tuyong dahon, tuyong kahoy, hanggang sa mga bahay ay kasama ng nasunog. Hanggang sa ganito na ang nangyari. Marami ang mga nag-iiyakan at nanghihinayang sa kanilang mga naipundar. At ang tanong na umaalingaw-ngaw sa kaisipan ng karamihan, tanong ko rin ito, marahil ay tanong mo rin ito, tanong din ito ng mga reporters, tanong din ito ng maraming mga Amerikano, ano ang sanhi ng wildfire na ito? Maraming mga factors ang sinasabi ng mga eksperto, lalong-lalo na ang Los Angeles ay mga 2 dekada nang nahaharap sa tagtuyot kahit na taglamig ngayon sa lugar na ito, pero walang ulan. Ibig sabihin, tuyong-tuyo na ang mga dahon at maraming mga kahoy ang tuyong-tuyo na. Ibig sabihin, handang-handa na ang lugar na ito para mag-ignite. Kaunting apoy lamang ay agad nasisiklab ang isang napakalaking sunog. Ayon sa ibang tsuri, ang sanhi ng wildfire na ito ay mga firecrackers. Pero sinasalungat ito ng karamihan. Bakit? Sapagkat December 31, gabi, dito sisindihan ang maraming mga firecrackers dahil sasalubong sa 2025. Kahit na mismo sa January 1, 2025, merong magpaputok ng mga firecrackers, malayo pa rin sapagkat ang wildfire ay nagsimula January 7, 2025. Ibig sabihin, isang linggo na ang nakalipas. Meron ding mga nagsasabi na ang sanhi ng wildfire na ito ay upos ng sigarilyo. Ayon sa kanila, baka merong mga naglalaging at nagsigarilyo o nagsindi sa kagubatan dahil nga taglamig at nakalimutang patayin. Ito raw ang nagsanhi ng wildfire, pero hindi ito pinaniwalaan ng karamihan. Ayon naman sa ulat ng First Post mga kaibigan, ang sanhi ng wildfire na ito ay lightning or yung tama ng kidlat, pero kasalukuyan pang iniimbestigahan ito. Ayon naman sa ulat ng NBC News, pinagdududahan ngayon ang mga arsonist na may kagagawan sa wildfire na ito. Sa mga hindi nakakaalam kung ano nga ba ang arsonist, ito yung mga taong sinasadya talagang sunugin ang mga bahay o isang lugar. Kung baga, pinapalabas ng balita ng NBC News na hindi ito natural na sunog kundi ito ay isang krimen. Pero ang lahat ng ito mga kaibigan ay mga tsorya lamang at wala pang napapatunayan sapagkat hanggang ngayon ay hindi pa naaapula
ang isang napakalaking sunog na ito. Naniniwala ba kayo mga mahal na kaibigan na lahat ng mga pangyayari dito sa mundo ay alam ng Diyos? Sa aral ng mga Kristiyano, marami ang hindi naniniwala sa coincidence. Marami ang naniniwala na ito ay malaking mensahe. Mensahe ng Diyos para sa mga tao. Dahil kung iisipin mga kaibigan, ang wildfire na ito ay tila uncontrollable na. At kung tutuusin din mga kaibigan, ito ay California. Ito ay Los Angeles or United States of America. Ibig sabihin, talagang napakatindi ng seguridad dito at napaka-high-tech pa ng mga kagamitan upang apulahin ang naturang sunog. Pero 1 linggo na ang nakakalipas, hindi pa ito naaapula. Idagdag mo pa riyan mga kaibigan ang mga naglalakihan at mga nagmamahalang mga bahay, kasamang natupok, mga sasakyan, mga bilyonaryong tao ang nakatira, maging mga sikat na celebrity sa Hollywood, hindi nakaligtas, nawalan ng mga tahanan. 2 araw bago magsimula ang isang napakalaking wildfire na ito, January 5, 2025, nagkaroon ng tinatawag na Golden Globe Award. Dito, nagtawanan, masayang-masaya ang maraming mga sikat na tao at hindi binabanggit ang Panginoon upang pasalamatan. Mas pinapasalamatan at paulit-ulit na pinapasalamatan ang mga tao na nagsanhi sa mga award na natanggap ng mga taong nagwagi. At habang nagtatawanan sa kasiyahan ang maraming mga tao, nagsalita ang host nito at tinawag pa ang kanilang lugar na Godless Town. Lumipas ang 48 oras at ang lugar na tinatawag nila na Godless Town tinupok ng isang napakalaking wildfire. Naniniwala ka ba kaibigan na ito ay isang malaking mensahe ng Diyos? Marahil ito ay isang malaking mensahe ng Diyos sa lahat ng mga tao na ang nararapat na pasalamatan ay ang Diyos na may likha. At sa lahat ng mga achievements na natatamo, siya ang may bigay. Sa lahat ng mga bagay ay dapat magtiwala ang tao sa kanya, lalong-lalo na sa salvation at sa seguridad. Ayon sa ulat mga kaibigan, napakalaki ng problema ngayon ng mga taong nawala ng bahay. Bakit? Sapagkat sa dami-dami ba naman ng mga bahay na nasunog, hindi kayang sagutin ng insurance ang pagpapagawa ng maraming mga bahay na natupok. Ayon sa ulat, umabot na sa 24 katao ang kumpirmadong nasawi at libo-libo naman ang mga bahay na naabo. Kasama na ang mga bahay ng mga sikat na Hollywood actor katulad ni Mel Gibson. Ayon kay Mel Gibson, wala siya sa kanyang bahay nang maganap ang isang napakalaking sunog sa kanilang lugar. Nagpunta siya sa isang recording at nang marinig ang balita, agad-agad itong umuwi at tiningnan ang kanyang bahay, pero ang kanyang nakita, ayon sa kanya, abo na lamang. Ayon kay Paris Hilton, maging ang kanyang bahay na nasa Malibu ay hindi nakaligtas. Maging ang bahay ni Billy Crystal ay hindi nakaligtas. Maging ang kay Rosie O'Donnell, maging kay Adam Brody, kay Milo Ventimiglia. Iilan lamang ito sa mga Hollywood celebrities na ating nabanggit. Marami pa sa kanila ang nawala ng tahanan sa napakalaking wildfire na ito. At sa ngayon mga kaibigan, tinataya na nasa mga $50 billion na ang damage na sanhi ng wildfire na ito. Pinaniniwalaan na ito ay lalaki pa sapagkat hanggang ngayon ay hindi pa naaapula ang naturang wildfire. At kung sakaling makarating man ang videong ito sa Los Angeles o dyan sa Amerika, kumusta kayo mga Pilipino na nariyan? Ipinagdadasal po namin ang inyong kaligtasan. Sama-sama nating ipanalangin mga kaibigan na sana ay maapula na ang wildfire na ito at sana'y bigyan ng Panginoong Diyos ng lakas ng loob lahat ng mga tao na nawala ng kanilang tahanan at hanap buhay. At mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod pa na update sa wildfire na ito at sa lahat ng mga kaganapan sa buong mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, pasubscribe na rin ng channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.